Mga kababayan, napakatindi ho ng mga kaganapan ngayong araw na to. Ibang klase ho ang pinakitang suporta ng mga kababayan natin diyan sa Davao dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mahigit sa 30,000 na katao ang dumalo diyan sa rally kaninang umaga diyan sa araw ng Davao. At dito rin ho sa video na to papanoorin ho natin itong talumpati, ibang klase itong talumpati na to ni senatorial candidate itong si Senator Jimmy Bondoc. Hindi ho tayo hindi dito sa PH update, hindi ho tayo nangangarap ng isa man lamang o dalawa man lamang sa ating senatorial candidate ang makapasok dito sa 2025 midterm election. Naniniwala ho tayo sa sinasabi nitong si Senator Jimmy Bondoc na pagka merong nakapasok, lalo na itong si Congressman Rodante Marcoleta at itong si Attorney Vic Rodriguez, alin man sa dalawa, at itong si Pastor Apollo Kibuloy, alin man dito sa tatlo na to ang makapasok sa Senado, sigurado ho tayo panalo ang sambayan ng Pilipino. Pero tayo, hindi ho tayo masyadong sold dyan sa ideya na yan. Kung tayo tatanungin, etong Duterte na kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, dapat manalo para 2025 pa lang, ngayong taon pa lang, tapos na ang mga kabalbalan nitong si Marcos Jr. Muli, balikan ho natin yung mga nangyari dyan sa araw ng Davao kaninang umaga. Ibang klase ho talaga mga kababayan. Panoorin ho natin to. Ibang klase. Tignan nyo naman yan. Para sa mga taga-ICC di pa ho ba kayo kinikilabutan dyan sa ipinakitang suporta na yan ng ating mga kababayan dyan sa Davao City? Kumbaga lang yan kapiraso lang. Kapiraso lang ng mga nagluluksa dahil sa pagkakakulong na yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa ICC. Ilan lang ho yan. Pero pagka pumunta ho tayo sa social media, milyon-milyon ho ang talaga na mga umiiyak mayat-maya pagka naaalala nila yung Pangulo na nagmahal at talaga na mga kahit papaano nabuhayan tayo ng pag-asa noong siya pa ang presidente at ngayon ipinakulong ng pangbansang adik ng Pilipinas, adik sa kapangyarihan na si Marcos Jr. Napagtripan ho siya ng adik. Ang ating Pangulo na galit sa mga drogista, napagtripan ho siya ng drogay. Tingnan nyo naman ho yan mga kababayan. Baka sabihin na naman ng mga taga-mainstream media, edited na naman yan. Sabihin na naman fake news yan. Uncut ho yan mga kababayan. Dire-diretso ho yan. Mahigit 30,000 katao. Ano lang ho yan, yung mga seafarer, nakita ho natin yung mga seaman, yung mga OFW, yung mga kababayan natin nasa ibang bansa, talaga ho ang suporta nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maging yung mga kababayan natin na nakabase na sa ibayong dagat, talagang ang pagmamahal nila, ang puso nila, nandito pa rin ho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya maraming salamat ho. Napanood ko ho yung video nitong si Mayor Baste Duterte. Talagang ibang klase ho mga kababayan. Ramdam ho natin yung hugot niya Marami ho tayong narinig na galit dito sa mga kaganapan na to yung mga kababayan natin sa social media. Maging tayo, galit ho tayo, pero yung galit nitong si Mayor Baste Duterte talagang ang lalim ng pinaghuhugutan. Kaya para dito kay Marcos Jr., huwag kang matakot, huwag kang kabahan doon sa sinabi nitong si Mayor Baste Duterte kasi isa lang naman si Mayor Baste. Ano ba magagawa ni Mayor Baste? Tatay niya nga, di ba, tinarantado nyo, binaboy nyo itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Malamang sa malamang, wala man lamang dating yung sinabi na yun nitong si Mayor Baste dito kay Marcos Jr. Para sa inyo. Pero ang lahat ng sinasabi ng ating mga kababayan, ng pagpapakita ng suporta ng ating mga kababayan sa social media, aba. Ibang usapan ho yan. Dapat kayong tumalima at dapat maibalik as soon as possible itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas. Kung kaya nyo siyang pinadala sa Netherlands, dapat kaya nyo rin siyang pabalikin. Pero base sa ating mga naririnig na abogado, talagang malaki hong problema ang ginawa na to ni Marcos Jr. By the way, nandyan na ho itong si Doc Richard Mata. Linagay na ho natin, kaya nga Duterte na ho tayo ngayon. Duterte. 10 kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang tawag dito, iguguyod ho natin yan. Itataguyod ho natin. At magtulong-tulong ho tayo. Bawian ho natin itong bangag na to. Sa ginawa na niya na yan kay dating Pangulong Rodrigo sa
kay dating Pangulo Rodrigo Duterte sa pagboto sa mga kandidato nitong si Tatay Digong. Tuloy. Grabe. Yung emosyon yung damdamin ng mga kababayan natin napakatindi ho. Ibang klase yung mga kababayan. Galit Yung sigaw ho nila, nananawagan sila tapos yung galit mararamdaman ho sa puso nila, ibang klase. Sasabihin na naman yan, hakot yan. Punta ho kayo sa Davao. Yung pagrespeto at pagmamahal dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, talagang napakatindi. Makikita nyo ho yan sa mga taga Davao talagang. Kasi nga ho, umayos ang Davao at yun sana ang gustong gawin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ating bansa na kung saan pinangakuan naman ho tayo ng continuity nitong pambansang adik na to na si Marcos Jr. Ano bang dahilan kung bakit siya binoto? Isa sa mga dahilan dyan dahil sinabi niya, ipagpapatuloy ko ang mga naumpisahan ni Pangulong Duterte. Anak ng toko, pagkaupo yung mga proyekto na inumpisahan, itinigil nitong bangag. Langhiyang. Ito na nga mga kababayan, punta na ho tayo dito sa dito sa mga, tawag dito ho tayo mga kababayan. Dito ho tayo sa mga senatorial candidate nitong mga timbangag. Ito, dapat tawag natin dito, hindi alyansa. Ito, dito ho tayo sa mga timbangag. Dahil ito ho yung mga kandidato nitong si Marcos Jr. Dito ho kasi makikita nyo ho na medyo iwas pusoy ho sila. Ayaw ho nilang banatan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayaw ho nilang banatan yung pagkaka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung ginawang pangtitrip ng kanilang pinuno dito kay Tatay Digong. Yung ginawang pangtitrip nitong si pambansang bangag. Dito ho mga kababayan, pakinggan nyo ho yung mga sagot nila kaugnay dyan sa pagkaka-aresto nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Game! Tingin nyo ba may epekto sa inyong kandidatura? Pag-aresto kay FPRRD, knowing that many Duterte supporters frowned upon it and you are admin bets. So may effect ba yan sa inyong pangangampanya, sa inyong kandidatura? I think sinagot ko na kanina na Ano sagot? I'll be very honest, may epekto talaga. Hindi Meron talaga. Ngayon pa lang markado na kayo, lalo na yung Lacson na yan, wala akong maitutulong na matinuyan. Walang gagawin sa Senado yan. Sabihin ko sa inyo, kilala lang ho apelyido niyan. At kung meron man kayong kamag-anak na pinag-iisipan na isama sa kanilang balota, yung si Ping Lacson, naku, palit nyo na lang ho itong si Atty. Jimmy Bondoc. Abogado, may prinsipyo at meron talagang tunay na pagmamahal dito sa bansa na to. Maikakaila na marami ring taga-suporta si President Duterte, rightly or wrongly, siyempre, nandun yung kanilang sentimento para sa kanya. But tayo naman... Adik kasi yung yung amo nyo adik sa kapangyarihan di ba? Di ba? Ayaw niya ng pakawalan, kumbaga, nandyan na si tirahin na natin yan, di ba? Pero kung pinayuhan nyo siya, teka lang, hinay-hinay ka, Brad. Meron tayong masusungkit dyan sa mga DDS. Ngayon, wala na tayong masusungkit. Yan kasing, adik sa kapangyarihan. Adik man trip. Instead na... Baka magalit, tinatawag na adik ang presidente. Yun ang tawag din sa kanya sa social media. Pambansang adik sa kapangyarihan, Marcos Jr. Hindi siya droge hindi siya kung ano pa mang masamang pinagkakaadikan. Pinagkakaadikan ho ni Marcos Jr. Halimbawa tayo, adik ho tayo sa games. Nag-aadik ho tayo sa games, di ba? Nag-aadik ho tayo sa games. Games ang pinagkakaadikan natin. Pero itong ating pambansang adik, yan si Marcos Jr., matindi ho. Ibang klase ho pinagkakaadikan ngayong mga panahon ng mamanayan. Tumulong tayong mag-escalate, no? Makadagdag pa tayo sa mag-escalate yung divisiveness. Mas maganda siguro, tumulong na lang tayo mag-de-escalate. Kasi nandiyan na yan. Pero dapat bago nyo sinagot yan, mag-usap-usap muna kayo para isa yung mga sinasabi nyo sa mga ganyang klaseng tanong. Suggest na ang government, at the very least, dapat gawin nila, ipakita nila yung standard na tulong na ginagawa ng gobyerno na maski sinong Pilipino, kapwa Pilipino na nasa labas ng bansa, nangangailangan ng tulong, maghatid ng tulong. Pambira talaga. Paano tutulungan ni Marcos Jr. itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung siya mismo ang nagpadala dyan sa Netherlands? Ang tanga ho talaga nitong si Ping Lacson sa totoo lang.
Tama naman yung sinasabi niya na talagang ang ating bansa, pagka meron tayong kababayan, kahit na yan, nahulihan ng ipinagbabawal na drugay sa airport, talagang mabigat na ebidensya na nagtatraffic ka ng drugay, pinapadalan pa natin ng tulong, ika nga, pagdating sa legal, nakikipag-usap tayo, binabayaran natin ng blood money, di ba? Pagka nandyan sa gitnang silangan, nagbabayad ng blood money para makauwi lang, di ba? Yung pagka inabuso ng mga amo, tapos gumanti yung mga kababayan natin. Nagbabayad ng gobyerno. Tama naman yung sinabi ni Lacson. Kaso meron hong komplikasyon doon. Ang problema dito, yung mismong ang mismong bansa natin ang nagpadala doon sa isang Pilipino sa ibang bansa para doon litisin. Ganon ho ang Supreme Court natin inutil. Kawawa ang Supreme Court, pinagtripan din ho ng adik sa kapangyarihan. Anak ng tokwa. Anong nangyari sa ating Korte Suprema? Wala na. No, yung House of Representative, Legislative, binaboy ni Marcos Jr. Pinaulanan niya ng sandamukal na ayuda. Pinabusog niya ng pera yung mga mambabatas. Kaya walang pumapalag. Kasi mababalikan sila. Dahil tumanggap na sila ng pera Di ba? Sa forma ng ayuda, sa forma ng usuhol, di ho natin alam. Pero nananahimik sila at alam nyo ho kung anong dahilan yan. 777? 150 million pagka pumirma sa impeachment? Marami pa hong skandalo na papanganggang sa ngayon na pinipilit tabunan ng administrasyon na to. At yun naman ho, ang pinipilit ho natin isiwalat dito sa PH Update. Hindi ho sa atin nanggaling yan. Kay Mayor Benjamin Magalong. 777 scheme, 150 million. Di umano ang natanggap ng mga pumirma dyan sa dyan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Para sabihin nitong si Lacson, wag niyo iboto yan, walang kwentang tao. Naku, wala ho kayong mapapala dyan kay Ping Lacson. Ang lang ho dyan, mabubudol kayo. Budol 2.0. Diba? Kung iboboto nyo si Lacson, eto, sabihin ko sa inyo, dito sa PH Update, etong si Attorney Jimmy Bondoc, 100% ho. Para sa tao yan. Sigurado. Hindi ho mangungurakot yan. Hindi ho magbubulsa yan ng pera ng sambayanan. Lang siguro yung na hindi po kami apektado dun sa mga nangyari recently. Marami pong nagbabatikos, marami yung nagsasabi, ay, hindi kita boto kasi nasa alyansa ka. I think isa lang naman po lahat ang gusto natin. Lahat tayong gusto natin hustisya. Anong hustisya? Ako, ayaw nagmumura sa totoo lang. Anong hustisya? Pwede ko bang tanongin itong si Abby Binay? Pwede ka bang umakyat minsan, mag-usap tayo ng masinsinan, Abby Binay? Pwede ba kitang matanong? Anong hustisya ang pinagsasabi mo? Walang yakan. Yun pa na mga rinirespeto kong tao na nakakwentuhan ko, sinabi sa akin, yaang si Abby Binay, yaang mga Binay na yan, okay yung mga yan. Noong meron akong ganito-ganyan, talaga namang okay yung mga Binay na yan. Nakakwentuhan nun natin Pero ngayon, meron kang nalalamang hustisya. Dito ba sa bansa natin walang hustisya? Ganun na ho ba talaga kainutil ang ating judiciary? Yan ang sinasabi natin. Para dyan sa judiciary, sa Korte Suprema, pagka may mainit na issue, bilisan nyo para di kayo nagmumukhang tanga. Yan ang problema. Ang hirap, di ba? Hindi lang naman ho tayo nagsasabi dito. Marami sa ating mga kababayan ang nababado yan sa ating Korte Suprema. Mantakin nyo yon, pinagmukha kayong tanga ni Marcos Jr. Real talk, hindi ba kayo nagmukhang tanga nun? Di ba? Pilipino, hindi nyo kayang usigin dito sa Pilipinas. Hindi nyo kayang litisin dito. Wala na ho talaga, ganon. Kailangan natin itong mga banyaga na to. Kaya nga dapat kung i-recommend nyo na kay Marcos Jr., isara nyo na itong Korte Suprema, yarin lamang. Di ba? Walang inutil Anak ng tokwa. Hindi man lamang nag-TRO, yan, tigil nyo yan. Pagpaliwanagin muna natin yan sa korte, tanungin natin, di ba? O kung yung pagkaka-aresto naaayon ba sa ating saligang batas? Kasi wala ho dapat makakalampas diyan sa ating saligang batas.
Wala ho dapat makakahigit dyan. Walang makakahigit dyan. Pero yung minadaling warrant of arrest ng ICC, hinigatan yung ating saligang batas. Yung saligang batas na dapat sana puprotekta sa bawat Pilipino. Di ba? Kumbaga Constitution X, ICC warrant approved. Yun ang nangyari dyan no? Ngayon, ang tanong ho dito, simple lang. Nakailangan ho natin marinig ang punto de vista ng ating mga kababayan. Sa tingin nyo ho ba, dapat nang isara ang Korte Suprema? Wala rin namang kwenta Di ba? Nag-uusap tayo sa PhilHealth. Sabi ng pinag-uusapan natin yung BICAM budget, yung kulang-kulang na BICAM report. Sabi, patawag nyo yung APRO chairperson ng House of Representatives. Di ba? Pagkalabas noong utos ng Korte Suprema, sinabi nitong si Estela? Hindi ako pupunta. Anak ng toko. Wala pala kayo Doon sa issue ng PhilHealth, yung tipong ipinababalik yung bilyong-bilyong kinuha ng Marcos administration sa pondo ng PhilHealth. Ano sabi ng BBM admin? Ginawa namin ang nararapat. Doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, pagpaliwanagin yung dapat magpaliwanag, sinasabi? Sumulat itong si Kilay sa hindi na kami magpapaliwanag kesyo ganito, kesyo ganyan. Diba? Ayos, titikas Wala pa base ngayong oras na to lahat ng isinangguni natin diyan sa Korte Suprema. Napag-usapan, napagdebatihan, maganda yung ibang naging resulta. Pero hindi mukhang promising ikaw. Mga Korte Suprema naman. Napagtripan ho sila ni Bangag kasi co-equal ho yan, co-equal. Di ba? Dapat co-equal ho yan. Hindi mataas itong si Marcos Jr. Pero ang nangyari ho dito mga kababayan, wala Linamon ng executive lahat ng lahat ng sangay ng pamahalaan. Legislative talagang ginawa niyang mga minion yung mga congressman at senador. Ito namang ating itong Korte Suprema, ginawa niyang laruan. Anak ng tokwa. Paglapag ni Tatay Dix, lipad ho siya. Pero kung inaksyonan nyo yung petisyon dyan sa pagkakadakip na yan ni Tatay Digong, hindi kayo nagmukhang tanga sa sambayan ng Pilipino. Hindi lang naman tayo ang merong ganitong sentimiento. Ang mga kababayan natin, kayang pigilan yun ng korte kung gugustuhin. Pero hindi nagawa. Kasi di natin malaman, baka gusto nyo rin ba? Ito. Kaya tayo, kay Attorney Jimmy Bondoc. Game! Si Tatay Digong, ang pinaka-idol sa aming lahat. Gusto ko sana sabihin ako pero hindi. Tuwing ini-introduce niya si Rodante Marcoleta, mas mahaba, mas malalim, pero hindi po ako naiinggit. Nakikita ko po kung bakit niya laging idinidiin na kailangan natin si Rodante Marcoleta. Hindi po ito dahil politika. Ito po ay ito po ay dahil ang mga taong nasa kapangyarihan ay dapat kasing tuwid ni Marcoleta. Kapag naglalagay po kayo ng mga tao na baluktot, ito lang nangyayari sa bayan natin. Kung meron po sa inyo... Parang ang ganda ng natin ngayon, yung dating nung natin, yung ilaw, ayos Suwabing-suwabe. Yung nagalit kay Digong, at sa palagay nyo dapat siya ikulong, litisin po natin sa ating bayan. Kung nandyan si Marcoleta, pwede siyang nagsisigaw sana. Kung may kapangyarihan siya, pwede niya sanang tinutulan yung kidnapping o yung rendition kay Tatay Digong. Naniniwala tayo. Kaya ako po ay nandito bilang singer po, bilang endorser. Kinalimutan ko muna yung pagiging kandidato ko para makasigurado, makaisa man lang tayo na matinong tao na makapasok sa Senado. Yan naman ang ating tinututulan. Kung makakapasok itong si Congressman Rodante Marcoleta, mahihirapan ho siya kung siya lamang mag-isa. Sino makakasama niya? Yan si Erwin Tulfo, yang si Lacson, yang si Soto, wag na lang.
Kung papapanalunin natin itong si Congressman Rodante Marcoleta, papanalunin rin natin yung mama na yan. Dahil tayo dito sa PH Update, naniniwala na matuwid at hindi magnanakaw yan. Hindi magnanakaw yang si Attorney Jimmy Bondoc, yang si Attorney Vic Rodriguez, yang si Pastor Apollo Kibuloy, yang si Senator Rodante Marcoleta. Hindi ho magnanakaw yang mga yan. Yun ang sinisigurado natin. Kaya sana kung meron kayong kinukonsidera doon sa mga team addict, please, nabudol na ho noong 2022. Ngayon, doon sa team addict, kung meron pa ho kayong ibobotohan, para ho kayong hindi natuto doon sa pagkakabudol nyo noong 2022. Ganun lang naman ho yun eh. Alam nyo naman bubudol, ini-endorso niya, iboboto nyo pa. Anak ng tokwa, wala na talaga. Hindi porket, naku, Soto to, iboboto ko to, naku, Lacson to, naging senador, naku, Cayetano to. Ang ingay nung kapatid nito ngayon, iboboto ko to. Please, pakiusap lang ho mga kababayan. Diretso lang ho tayo sa mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pag nakumpleto nyo na yung Duterte natin, doon ho kayo magsingit kung sinong gusto nyo isingit. Wala ho tayong problema dyan. Pero unahin ho muna natin, kumbaga priority natin yung 10 na makapasok. Ngayon kung merong 2 asungot na gusto nyong isali dyan, nasa sa inyo na ho yan. Pero tayo ngayon, wala mo muna ho tayong iniisip na 2 na isasali. Basta ilalagay ko yung 10, okay na yun. Pwede na ako doon. Anak ng tokwa, di ba? Ganun lang naman ho mga kababayan. Bawian ho natin itong mga bangag na to. Huwag nyo hong iboto yung team addict. Dito ho tayo sa team Suka all the way. Di bali na ako, susunod ako dyan. Kakapit lang ako kay Marcoleta. Kahit number 1 siya, nakaganyan lang ako, okay sa akin yan. Kailangan muna. Kahit tayo naman, kahit sino dyan manalo, especially doon sa dito kay Attorney Vic, dito kay Kong Dante, Pastor Apollo Kibuloy, Attorney Jimmy Bondoc, kahit alin ho dyan, kakapitan ho natin yan. Pero ano ho bang magagawa nung isa? Kaya tayo talagang hanggat maaari, kung kaya nating papanalunin itong si Congressman Rodante Marcoleta, kaya din natin papanalunin yung mama na yan. Pakiusap lang ho. Suportahan ho natin ang Duterte. Natin ng matinong tao, 2 salita lang po ang iiwan ko sa inyo bago ako kumanta. 2 salita lang po. Vote wisely. Vote wisely. Ramdam ko yon, attorney. Alam ko ibig mo sabihin dyan. Nararamdaman ko, anak ng toko. Vote wisely talaga. Kailangan talaga. Vote wisely. Nakakalungkot man hong isipin, nakakalungkot mang tanggapin, pero nangyari na ang mga nangyari, nandyan na yan. No? Mahirap po talaga mga kababayan. Ano na lang ho tayo, itong Duterte, kahit na anong mangyari, basta pakita natin dito ang puwersa ng Duterte. Kahit na ayaw nyo pa yung mga ibang kandidato dyan sa lineup ni Tatay Digong, iboto nyo ho mga kababayan, papanalunin ho natin lahat para may pamuka dito sa mga walang hiyang to. Hindi nyo pwedeng basta-basta ginaganito yung mga taong tunay na nagmahal sa mga Pilipino. Yung mga taong walang hinangad, kundi mapabuti ang kalagayan ng sambayan ng Pilipino. Para sampal lang ho natin sa pagbumuka nitong mga bangag na to. Huwag nyo hong iboto yung team addict kasi delikado ho tayo dun. Team addict ho yun eh. Addict sa kapangyarihan. Mantakan nyo, tatagal na sa Senado. Nagputian na lang ang buhok to. Gusto pa bumalik. Ang tawag doon? Addict. Tayo addict tayo sa games. Okay lang naman yun. Wala tayong mapiperwisyo doon. Pero yung mga yan, maraming paperwisyuhin yan kasi tagal na, wala naman tayo napapala. Tapos babalik na naman. Sobra na yung kaadikan ng mga yan. Pasensya na po kayo kasi minsan hindi ako umiyak dito sa kampanya na to. Hindi ako mahilig tinatawag nilang ad misericordiam, mga paawa. Hindi ako mahilig dyan. Pero yung nangyari po sa atin na ito ay malaki pong kabastusan sa ating kasaranlan. Correct. Tama. Ako po, sige, pakiplay na yung -1.
Kukwentuhan ko lang po kayo kung paano ako dinala ng tadhana dito sa posisyon na to. Ayun o. Ano ho natin yan? Senador ho natin. Congressman Rodante Marcoleta, no? Isa ho yan sa mga kandidato na pagkayan napwesto. Sigurado ho, panalo ho tayo. Nakita ho natin yan kung paano magtrabaho. Tinanggalan na ho siya ng lahat-lahat. Chairmanship, membership, allowance, pati hopya, ninakaw na sa kanya. Pero tuloy-tuloy lang ho siya. Hindi ho siya natitinag. Di ba? Pwede siyang manahimik. Sa totoo lang ha, basa natin, pwede siyang manahimik. Nandiyan ng INC, susuportahan siya. O paano pagka naligawan pa ng administrasyon ng kinuha? Sabagay, di ko kasi ganun ang ugali ng mga kababayan nating INC. Pagkatama, talagang tatayuan ng mga yan. No, kaya yung ginagawa ho nila ngayon sa ating bayan, yung tipong pagkontra sa impeachment dahil pagmumulan ng pagkawatak-watak, talagang tatayuan ho nila. Pero itong kay Congressman Rodante Marcoleta, ito masakit masabihin ha, pero sasabihin ko sa inyo, kung sakaling matalo yan, isa ho yan doon sa mga, kumbaga, napakalaking kawalan sa sambayan ng Pilipino. Sayang, napakalaki ho ng ating panghihinayang kung hindi makapasok yung mama na yan. Tama naman itong si Attorney Jimmy. Isa, dalawa, tatlo makapasok, masaya na tayo. Pero sana doon sa isa, dalawa, tatlo, apat na makapasok, isa yung pangalan itong si Congressman Rodante Marcoleta, Attorney B. Kati ang si Attorney Jimmy Bondok sa mga makapasok dyan sa ano na yan, dyan sa 5, lahatin na ho natin. Alam naman ho nating mahirap yon. Alam natin na medyo suntok sa buwan o parang imposible nararamdaman natin ngayong mga panahon na to. Pero pagka nagtulong-tulong ho tayo, siguro itong 10 na to, mapapanalo ho natin to. Rekta na ho tayo kay Congressman Rodante Marcoleta. Actually, hinahanap ko ho yung speech niya kahapon doon sa nangyaring rally dyan sa Liwasang Bonifacio. Di ho natin nakita. Kaya bigla na lang lumabas to sa feeds natin. Meron ho palang rally itong campaign rally. Itong si Congressman Rodante Marcoleta at gagawan ho natin ng reaction video. Ito, dire-diretso tayo dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Pakinggan lang ho natin mga sasabihin niya, namnamin ho natin. Wala na ho tayong